Amen and amen. Thank you, Lord. At tayo diretso na sa pagbabasa ng kanyang mga salita, mga kapatid. Dito po sa Unang Korinto muli, mga kapatid. Chapter 1 ng 1 Corinthians, mga kapatid. Chapter 14. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Babalikan natin ito, mga kapatid. Ako po ay magpo-part sa umagang ito. Sabi dito, mga kapatid, sa Tagalog, datapwat gawin yung may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Yung karapatan, sabi ko last time, ang dapat na translation dyan ay yung nararapat, katanggap-tanggap. So sabi sa English, let all things be done decently and in order, mga kapatid. Sa isa pang scripture, mga kapatid, First Peter chapter 4 verse 17 to 19, mga kapatid. Sabi sa English, for the time is come, the judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteousness scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? 19, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Sa Tagalog, sapagkat dumating na ang panahon na pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya na makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Manalangin tayo sa maglit. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos. Muli kami nagpapasalamat sa munting araw na ito, Lord, na pinagkaloob muli sa amin. Salamat po sa biyaya, pag-iingat mo, Panginoon, patuloy na paggabay, patuloy, Panginoon, na pagpala, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa anyo man ng material o spiritual, Panginoon. Tunay, o Diyos, na hindi ka po nagkukulang, Panginoon, sa iyong mga anak. Patuloy ka na gumagabay, Panginoon, nagiging mabiyaya, Panginoon, sa aming harapan, Lord, ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, na maging sa mga pinakamagaspang din, Lord, na mga eksperyensya ay pinangako mo na ito'y laging naglalakip-lakip, Panginoon, na gumagawa para sa aming kabubuti. Kaya, Lord, ang laman ng aming mga pasasalamat at patutuo sa iyo, Lord, ay narito, Lord, sa iyong harapan. Napakabuti mo, Panginoon, tapat ka, o Diyos, sa bawat isa. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon, na aming may kiling, ang aming buong isip, aming kaluluwa, ang aming pakinig, Panginoon, sa iyong mga salita, upang ang lahat ng ito'y magkaroon, Lord, ng kapakinabangan sa amin, na kami lalabas, Panginoon, sa apat na sulok ng house of prayer na ito, Panginoon, na higit na napagtibay aming pananampalataya, nabigyan ng kaaliwan, Panginoon, ng nalulumbay, nasagot, Panginoon, ang bawat tanong sa aming isip, at higit, o Diyos, na pagtibay ang pananampalataya ng iyong pong mga anak. Lord, kung ano man ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming mga pagkakamali, patawarin mo kami, Lord, sa umagang ito, at bayaan mong makakilos ang banal na Espiritu Santo sa amin. Ito'y maghatid, Panginoon, ng kaaliwan sa puso ng iyong mga anak, na ang mga salita'y gawin mong buhay sa aming harapan. Tulungan mo ang aming mga kahinaan. Tulungan mo, Lord, ang aming mga naisip, o Diyos, na aming maunawaan ng iyong sakdal na kalooban sa amin. At ano pa man, Panginoon, ang mga pangangailangan, o Diyos, ng iyong mga anak, bayaan mo silang lumapit, Lord, na may pananampalataya. Ilapag ang lahat ng ito, Panginoon, at bawat kabigatan sa kanilang paanan. At alis sila, Lord, na may kagalakan sa kanilang puso't natugunan, Panginoon, ng bawat pangangailangan. Kinukomit namin, Lord, ang buong service sa iyo, mga mahal namin sa buhay, maging mga kapatiran na wala sa dahong ito'y patuloy mo pong ingatan. Cover us, O Lord, with your holy blood, at ikaw, Panginoon, ang siyang mag-minister, Lord, sa iyong pong mga anak. Muli, Lord, lahat ay binabalik namin sa iyo, kasama ang papuri at pasalamat sa iyong dakilat matamis sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Lord, tayo malaya ng makaupo, mga kapatid.
Amen. At napaka bilis ng oras, mga kapatid. 11:30. Pero tulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya sinisikap natin na makapag-start talaga tayo na maaga para ma-maximize natin yung oras. Amen. Salamat sa Panginoon sa patuloy na paghatid sa inyo dito, mga kapatid, ng maayos, ligtas, buo. At ang Panginoon ang patuloy na nag-iingat sa atin, nagpapala, at hindi talaga tayo pinababayaan, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, maging bukas ang ating puso at isip sa pakikinig ng kanyang mga salita, dahil sabi ay Romans, 'di ba, mga kapatid, na ang tao ay hindi magkakaroon ng pananampalataya maliban, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So doon ito nagsisimula, mga kapatid, sa pakikinig, dahil kumakain, mga kapatid, yung pong panloob, mga kapatid, na pagkatao natin. At kaya hindi mo rin mahusgahan, mga kapatid, ang mga tao na hindi pa nakaalam sa Ebanghelyo, dahil marahil wala silang pagkakataon na mapakinggan ito sa paraan na mapakinggan ito ng malinaw, mga kapatid. So makikita natin, mga kapatid, sa umagang ito ang proseso ng Panginoon at kaparaanan niya kung paano niya palalaguin, mga kapatid, yung kanyang anak at yung pananampalataya, mga kapatid, na tinanggap natin sa ating Panginoon. So ito ay pag-imbentaryo, mga kapatid. Part 2 po ito ng nasimulan ko, mga kapatid, na pangangaral last Sunday. So ito po ay Order in the House of God, mga kapatid. Yun po yung part 1 natin. Ang part 2 po natin ay may subtitle po na Attitude and Behavior, mga kapatid. So ito ay basic, mga kapatid, na bahagi ng pagtuturo, mga kapatid, sa atin kung paano ba natin ikakandak yung ating sarili sa loob ng House of God o bahay dalanginan sa ating Panginoon. Dahil ano bang kinalaman yan, pastor? Yung pag-uugali, yung saloobin patungkol sa pananampalataya. Kasi minsan, kahit gaano pa kalalim, gaya ng sinasabi ko lagi, kahit gaano pa kalalim yung ating pagtuturo, mga kapatid, sa Ebanghelyo, kung hindi natin nagagawang abutin yung pinaka-basic, mga kapatid, na mga bagay, ay hindi tayo makakahakbang, mga kapatid, ng mainam dun sa mga ilang pambagay na dapat nating matutunan sa ating Panginoon. So, ang ministro ay laging kailangang maging flexible, mga kapatid, na hindi lamang lahat ay patungkol sa mga hiwaga, patungkol sa mga nabuksang tatak, sa Revelation, kundi binabalikan natin, mga kapatid, yung mga bahagi ng pagtuturo ng Biblia, mga kapatid, kung saan mas magiging malinaw sa atin. Diba? Sabihin natin, pastor, tagal na ako naglilingkod sa Panginoon eh. Alam ko na yung mga bahagi niya. Pero meron tayong mga bahagi, mga kapatid, na nakakalimutan dahil normal, mga kapatid, sa atin bilang tao na meron tayong mga nakakalimutang bahagi o marahil pwede nating sabihin nagkukulang tayo dun sa mga bahagi ngayon. Kaya nga, ang pangangaral at ang pagtuturo ay anyo ng biyaya ng Panginoon sa atin upang abutin ang bawat isa nang sa ganun, mga kapatid, makalakad tayo ng marapat sa ating Panginoon. So yung scripture na sinabi ko kanina, 1 Corinthians chapter 14, verse 40, si Pablo yan ang nagsabi, dapat gawin ninyong, yung karapatan kasi medyo iba yung right yan eh, 'di ba, sa English. Pero pinaka-tamang translation ay gawin ninyo, datapwat gawin ninyong may yung marapat at katanggap-tanggap at may kaayusan ang lahat ng bagay. Kasi yung word na decent, kung titingnan mo, yung pag nagdamit ka, 'di ba, dapat sabi nung tao, dapat decente yung damit mo. Ibig sabihin, ito'y kailangan umangkop sa isang marahil isang partikular na event, partikular na lugar, partikular na pagkakataon sa buhay natin, dahil kailangan talagang umangkop din yung ating pong buhay, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. So, wag nawa itong, kasi minsan yung mukha ng Ebanghelyo ay laging nandoon sa bahagi ng tinatawag na opensa, 'di ba? Offense. Pero kailangan nating maalaman, mga kapatid, na ang pangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang para hatulan ng tao, kundi bigyan siya, mga kapatid, ng biyaya at maalaman, mga kapatid, kung ano ba talaga ang nais ng Diyos sa buhay ng tao na mangyari sa atin. Diba? Kasi minsan pag sinabi mo ay Bible,
church. Naku, puro ano yan, yung mga bawal tsaka yung mga hindi pwede, di ba? Kaya minsan, ang ebanghelyo hindi makapasok sa puso ng tao kasi mali yung pagpapaliwanag o marahil mali yung paraan ng paghahayag nito o mali yung kaisipan ng tao. Kaya babalikan natin mga kapatid, yung pong tinatawag na attitude tsaka po yung behavior. Ano bang pinagkaiba niyan, pastor? Diba? Kasi parang minsan yung attitude tsaka behavior, parang isa lang yung pastor Diba? Minsan isipin mo may attitude tong taong to. Ang tinutukoy mo dun mga kapatid, yung behavior. Yes. Diba? Minsan pag may nag-inarte sa'yo, sabi may attitude yan. Pero totoo mga kapatid, ang attitude po, ibig sabihin kasi ng attitude, sa loobin po yan. Diba? Ang behavior, yan yung kilos, yan yung gawi, yan yung asal. So, may kinalaman yung pong attitude doon sa pagkilos mga kapatid ng isang tao. Kaya nga, pinaliliwanag ko sa inyo dito bilang pastor na magagawa mong matulungan ng isang tao o maipaliwanag sa kanya isang bagay kung magagawa mo ring abutin siya kung bakit siya ganoon, sa kung ano siya. Diba? Na hindi tayo basta hatol na porke ganito ang kanyang buhay, ganito ang kanyang disposition mga kapatid, ay eto na siya. Marahil mali yung kanyang pagkaunawa dahil yung attitude po na tinatawag mga kapatid ay patungkol po yan sa paniniwala, kaisipan, tsaka yung knowledge patungkol sa isang bagay. Yun po yung sakop nung tinatawag po na saloobin o attitude. At sa ilang bahagi, tumutukoy din naman yan dun sa damdamin, feelings, tsaka yung sa emosyon. Bago yan mga kapatid maging behavior. Diba? So, magagawa nating maging malawak yung ating pag-iisip, lalo na pagka mayroong mga bagong tanggap sa ating Panginoon, ay hindi natin may expect na ang kanilang kilos o marahil disposisyon ay kaagad-agad na magiging kagaya sa atin na marahil ay gumulang na sa ating Panginoon. Kaya nga, mahalaga mga kapatid, yung pagtuturo ng babalikan yung mga basic, mga kapatid, upang maturuan mga kapatid, yung mga tao na nandun pa sa proseso, mga kapatid. Diba sabi ko nga last time mga kapatid, nabanggit ko yan, na kung titingnan natin sa natural at kung gagamitin ng isang tao yung kanyang sariling kaisipan mga kapatid o palagay, ay dahil ako'y pangatlo na sa inyo, mga kapatid na pastor, ay parang, syempre, doon sa una at pangalawang pastor ay naturuan kayo, nakapangaral sa inyo mga kapatid, ay malaki ang expectation ng pangatlong pastor mga kapatid. Kasi, mas nauna kayong tumanggap mga kapatid kaysa sa akin. Pero ang scripture na nagsabi, si Apollo ang nagtanim, mga kapatid, si Pablo ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang naglalagay mga kapatid ng increase. Siya pa rin ang nagpapalago mga kapatid. Kaya hindi tayo maghihimagod mga kapatid na magturo, mangaral, umalalay, umabot mga kapatid, dahil meron po ang bawat isa mga kapatid na kapanahunan kung saan sila magmamature. Diba kaya nga hindi natin minamagaan ang pangaral ng salita ng Diyos dahil lahat naman tayo nagsimula sa maraming pagkukulang, maraming pagkakamali, maraming sablay, di ba? Minsan sabihin mo, hindi na nag-church kasi yan kaya kaya medyo ganyan siya. Minsan nga, ikaw nga, nasa church ka palagi, sumasablay ka pa din di ba? Kasi we are man, mga kapatid, nasa laman tayo at kailangan mga kapatid maturuan, mga kapatid, ng isang mananampalataya upang hindi siya maiwang confused. Kasi even Christians, mga kapatid, dumadaan sa depression. Diba? Minsan, akala nila, pagka naglingkod sa ating Panginoon, lahat ng mabuting bagay mangyayari mga kapatid. Na parang ang gaan lang lahat mga kapatid. Pero ako na nagsasabi sa inyo, ang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po biro, hindi natin ito minamagaan mga kapatid. Bagamat may kahirapan mga kapatid dahil hindi madaling ganapin ang kalooban ng Panginoon. Diba? Diba? Sabi, Pastor, madali lang ganapin ang kalooban ng Panginoon. Kung kalooban ng Panginoon, nasa banig ka ng karamdaman, madali bang tanggapin yun? Hindi madali mga kapatid. Pero tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon, kumbaga,
tayo'y binabalot ng kanyang biyaya, mga kapatid, nang sa ganun, magawa nating matanggap kahit yung mga pinakamagagaspang na bagay na pinadadaan ng Panginoon sa atin. Di ba? Na ang Diyos ay hindi nagpapabaya na tinawag ka lang yan, nabautismohan ka, tapos hinayaan ka na lang. Hindi, mga kapatid. Ang Diyos ay merong biyaya, mga kapatid, para tumulong sa atin upang maganap natin ang sinasabi ng Scripture. Kasi unang-una, mga kapatid, sa Old Testament, nilagay yung 10 utos para makasunod ng tama, mga kapatid, yung mga Israelita. Pero mga kapatid, yung pong kautusan, hindi talaga yan makapagsakdal sa tao. Yan ay pagpapakita lang na talagang hindi po talaga kayang ganapin ng tao, mga kapatid, ang kautusan. Kung kaya kailangan dumating ng ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng biyaya, mga kapatid, upang tulungan ng bawat mananampalataya na ito'y maunawaan ng mainam, mga kapatid, yung 10 utos. Originally, hindi naman talaga sa atin yan eh. Amen. Ang 10 Commandments, mga kapatid, para talaga sa Hudyo. Pero dahil tayo'y nakaugpong sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, ay nakikibahagi tayo dun sa iniatang ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, sinasabi ko dito na yung pagtuturo, mga kapatid, ay, di ba, inisip natin, boring kasi yung pagtuturo, pastor. Ang haba ng pagtuturo. Parang nakakatulog ako dyan. Pero mga kapatid, pagka ang puso mo, mga kapatid, gusto mo talaga matuto sa ating Panginoon, amen, ay ikikiling mo ang iyong pakinig, mga kapatid, sa kanyang salita, nang sa ganun, mga kapatid, uuwi tayo na meron tayong bit-bit, di ba? Na hindi tayo uuwi, mga kapatid, na parang wala ko napulot dun, Amen. Glory to God. So, balikan ko, mga kapatid, yung attitude tsaka yung behavior, mga kapatid. So, sabi ko kanina, yung attitude, mga kapatid, ay napakalaking bagay niyan para sa isang mananampalataya. Kasi sinasabi ko kanina na ang attitude ay napapaloob dyan yung paniniwala, kaisipan, tsaka yung kaalaman. Kaya magagawa nating makita kapag, for example, ang isang tao ay kumikilos nang sabihin natin taliwas sa salita ng ating Panginoon, magagawa mo agad na ma-identify na marahil, mga kapatid, yung kanyang kaisipan, yung kanyang mga paniniwala ay hindi pa pulido, mga kapatid, doon sa kung anong tinuturo ng Biblia. Amen. At kapag tayo, mga kapatid, ay naging less critical, ano ba yung critical, pastor? Kasi tayo, maaari tayong magkaroon ng judgment, hatol sa isang bagay, mga kapatid. At kapag mali yung ating hatol, pwede tayong mahuli dun sa tinatawag na critical. Ano po yung critical, pastor? Pagka humahatol ka na para bang hindi mo na kinukonsidera, mga kapatid, ang mga bagay, mga kapatid, patungkol sa isang tao. For example, nakita mo, marahil mali nga yung buhay, hinatulan mo, hindi, impyerno na agad yan. Kailangan mo maintindihan yung in-between, bakit siya dumating dun sa mga bahaging yun. Di ba? Alam ko na ituro ko sa inyo yung tinatawag na complex. Magkakaroon ako ng series dyan, mga kapatid. Dahil yung complex, mga kapatid, may tinanong ako psychologist eh. Sabi ko sa kanya, ma'am, yung complex po, yung salimuot, sa loob natin, yung complex po, pwede bang pakidefine? Sabi sa akin ng psychologist, alam mo, ang hirap ng tanong mo, napaisip ako. Kasi bago yan maging complex, simple muna. Sabi niya, at ang simple, nagsisimula yan sa loob ng tahanan. Sabi ko, yung complex po ba, gaano ka yung percentage niya na namamana or influence? Sabi niya, napakaliit lang na percentage. Kasi una, nabubuo yung complex na yan, dun muna sa tahanan. Kasi merong mga tinatawag, mga kapatid, na trauma experiences, mga kapatid, na nagbubunsod sa tao kung bakit sila ganito ngayon. At yun ang lubos nating binibigyan ko ng diin dito, mga kapatid. At kailangan mahilom yung mga bahagi na yun, mga kapatid. Kasi pag hindi nahilom po yun, ay kahit anong pagtuturo natin at gawin natin, ito yung tama, ito yung mali, meron siyang bit-bit, mga kapatid, doon sa kanyang puso, na kailangan, mga kapatid, na mapagtuunan ng pansin, mahilom ito, maturuan, mga kapatid, itong taong ito na ma-overcome yung trauma, experience, o marahil, mga kapatid, isang bagay na salimuot na matatawag, mga kapatid. Diba, minsan pag tinanong mo yung tao, ba't mo ba nagawa yan? Kasi nung bata ako, diba? Lahat ng tao, mga kapatid, pagka tinanong mo, ba't ba ganyan yung pag-uugali mo? 50 years old ka na, pero ba't ganito pa rin yung attitude mo? Kasi nung bata ako, laging bumabalik doon, mga kapatid.
Kaya nga mahalaga ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na sa Proverbs, mga kapatid, di ba sinabi ng Biblia, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Na tinuturo dito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda na siya ay hindi niya hihiwalayan. Yung mga turo, mga kapatid. Pastor, applicable yan dun sa mga bata pa. Kung i-apply natin sa spiritual, mga kapatid, nagsisimula tayo spirit-based in Christ. Nagpapasimula tayo, mga kapatid, bilang bata sa Panginoon. Pero hindi ko naman sinasabi dito, 10 years ka na, mga kapatid, bata ka pa rin sa Panginoon. Kailangan, mga kapatid, gumugulang, kaya nga doon pumapasok yung pangangaral tsaka yung pagtuturo, mga kapatid. So, gaya ng sinasabi ko dito, mga kapatid, yung pong attitude, yung beliefs, yung thoughts, mga kapatid, nagsisimula yan sa paniniwala, kaisipan, mga kapatid. Kaya nga kung hindi rin tayo talaga maalaman sa salita ng ating Panginoon, hindi rin tayo nakikinig ng preaching, mga kapatid, hindi mababago yung ating mga kaisipan. Kasi meron tayong mga marahil na mana, mga nakasanayang bagay, mga kapatid, pero kailangan talaga natin, mga kapatid, na i-empty yung ating sarili. Kasi hanggat meron tayong sariling kaisipan, mga kapatid, sa ating puso, sa ating isip, mga kapatid, kahit pa napakaganda ng isang pangangaral, mga kapatid, ito'y mawawalan ng bisa, mga kapatid, dun po sa tumatanggap. Kasi sabi nga, di ba, dun sa Hebrews, binasa ko sa inyo last time, nang sabi dun na ang mga tao'y tumanggap ng mga mabuting balita, ngunit ito'y hindi nila napakinabangan dahil ito'y hindi nila nilahukan ng pananampalataya sa ating Panginoon. So, kailangan, mga kapatid, talaga na sumampalataya talaga ang tao, mga kapatid, sa kanyang napapakinggan, lalo na kung ito'y nakahanay, mga kapatid, dun po sa salita ng ating Panginoon. Kasi iniisip natin, paano ba natin gaganapin yung kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon ay nakahanay, mga kapatid, lagi sa kanyang salita. Kaya minsan, nagkakaroon ng trouble sa buhay ng isang tao kasi hindi kinukonsider, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Paano ba babalik, Pastor? Bumalik ka sa kalooban ng Panginoon. Siyasatin mo yung scripture, mga kapatid, upang maituro sa atin, mga kapatid, yung tama pong daan. Sabi dito, sa isang message, mga kapatid, everything must be done decently and in order in the house of God. Everything must be in divine worship in an attitude of that. So, binanggit, mga kapatid, yung pong attitude. Kasi, kahit nga sa kagalingan di ba? Kahit sabihin mo na nandyan yung gift ng healing, mga kapatid, kung hindi ka naman sumasampalataya, nagagaling ka sa ating Panginoon, hindi ka rin talaga gagaling. Kasi maraming taong lumalapit sa ating Panginoon, pero nagwi-waver yung kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi nila may posisyon ng tama yung paniniwala sa salita ng ating Panginoon kasi unang-una, meron silang mga nakasanayan, meron silang mga kaisipan na marahil ay naituro sa kanilang ng ibang tao, o marahil maling pagtuturo, mga kapatid, patungkol sa Biblia. Kaya yung kaisipan ng tao, mga kapatid, pagka ito'y nailinya, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, doon lamang po ito magkakaroon po ng bisa. Kasi ang salita ng ating Panginoon, di ba sabi dito, ang salita ng Panginoon ay inspirado. At ito'y ginagamit sa pagtuturo, pagsansala, pagtutuwid, para sa katuwiran, instruction, mga kapatid. Pero kung yung mismong tatanggap ng salita ng ating Panginoon ay hindi inspirado, ibig sabihin, hindi siya handa, mga kapatid, na ito'y sampalatayanan ng buo, 100%, mga kapatid, wala ito magiging bisa. Kaya nga, mga kapatid, yung mga tao na makikita mo na lubos ang kanilang paniniwala na ito'y gagawin ng Panginoon sa kanila, ipagkakaloob ng Panginoon sa kanila, nakikita ninyo yung may mga positibong attitude, mga kapatid, ay nagbubunsod para makakuha din ng positibong resulta. Amen. Kasi di ba merong quote, the right mental attitude towards any divine promises of God will bring it to pass. Amen. Ang tamang kaisipan, mga kapatid, sa loobin patungkol sa salita ng ating Panginoon ay magbubunsod para sa kanyang mga pangako na ito'y mangyari. Amen. Diba? Kasi kahit ang Panginoon nung minsan dumadaan siya, mga kapatid, sa isang lugar, diba? Nakita niya na may sumisigaw oh, Son of David, pagalingin mo kami. Nilapitan ng Panginoon. Nakita niya bulag. Pero sabi niya, ano bang gusto mong mangyari? Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin, mga kapatid. Pero minsan, kailangan mong sabihin.
Kasi sa pagsabi mo mga kapatid, ito'y pagpapakita din na talagang sumasampalataya ka ng Diyos ay kayang gawin kung ano man yung sinabi mo. Minsan mga kapatid, sinabi, hindi, alam na ng Lord yung pangangailangan ko. Minsan kailangan mo i-confess. Kasi pagka kinonfess mo mga kapatid, may power mga kapatid sa salita eh. Diba pag sinasabi mo, wala akong pera eh. Wala ka talaga ng pera. Diba? Pag wala ka talagang gano'n, sabi mo, walang budget para kasi dyan eh. Diba? Kasi ang pinaglilingkuran nating Diyos mga kapatid, unlimited. Hindi siya Diyos mga kapatid na limitado. Diba? Ito'y hindi pagtuturo mga kapatid ng prosperity gospel mga kapatid. Gusto ko lang makita mga kapatid ninyo na tayo'y tumanggap ng isang pagtuturo mga kapatid na alam nating tama. Kaya dapat mga kapatid, malaki ang kumpiyansa natin kapag tayo lumalapit at humingi sa ating Panginoon. Kasi pagka mali yung ating saloobin, ibig sabihin, ang saloobin, yung belief, yung kaisipan, yung pong knowledge patungkol sa isang bagay mga kapatid, magwe-waver ka. Pero kung tapat ka mga kapatid na talagang sumasaliksik ng scripture at nakikinig ka mga kapatid, kasi napakalaking bagay po ng pakikinig. Diba? Pagka ang tao mga kapatid hindi na nakikinig mga kapatid, hindi na rin niya binibigyan ng puwang ang kanyang sarili sa pagkatuto. Diba? Sa sanlibutan, diba? Maraming mga tao mga kapatid na prideful eh. Hindi ba? Minsan mag-hire ka, tapos tuturuan mo yung tao, syempre kasi bagong hire lang. Sabi, hindi, alam ko na yan. Ano yung acne, sabi ko nga, di ba? Ano yung pastor, mukhang pimple ba? Hindi, acne, A-K-N-Y, alam ko na yan. Pero mga kapatid, even a minister, kahit ang isang ministro mga kapatid na tumatayo sa pulpito, student pa din ng word. Subject pa rin kami sa correction, sa pagkatuto, kung paanong ang bawat isa sa atin dito mga kapatid ay subject sa pagkatuto sa salita ng ating Panginoon. Kaya ngayong pagtuturo, lagi ko sinasabi, kahit parang minsan, pastor kasi medyo nakaka-boring kasi yung pagtuturo, hinihimay mo yung salita. Pero hindi rin may puposisyon ng tama ang pananampalataya ng isang tao hanggat hindi niya alam kung saan siya nakatayo. Hindi pwedeng sabihin natin may pananampalataya tayo pero hindi natin kayang i-place through the scripture mga kapatid yung tinatayuan nating pananampalataya. Kasi meron dalawang uri mga kapatid ng mananampalataya eh. Di ba? Isang Pentecostal tsaka isang fundamental. Pag sinabi mong fundamental mga kapatid, kabisado yung scripture. Memoryado yung scripture, pero ang totoo, wala siyang pananampalataya. Yung Pentecostal naman ng mga kapatid na believer, puro pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, hindi niya alam paano niya ipi-place. Kaya mahalaga yung pangangaral at pagtuturo na sinasabi ko sa inyo mga kapatid, at binibigyan ko ng panahon ang pagtuturo nang sa ganon, malinawan ang bawat isa mga kapatid sa lakad nyo sa ating Panginoon. Na huwag maiwan ang sino man mga kapatid na frustrated sa lakad niya sa ating Panginoon. Kasi nga sabi ko, minsan, yung believer, sobrang na yung struggle mga kapatid, pero hindi pa nagsasabi dun sa pastor. Paano ka matutulungan mga kapatid? Kasi unang-una, maring hindi nagtitiwala dun sa pastor. Pangalawa, nahihiya mga kapatid dun sa kanyang sariling kalagayan. Pero ang Panginoon mga kapatid, hindi natin pwedeng magaanin yung kanyang kaparaanan mga kapatid para tayo'y mapagaling, para tayo mapalaya, para tayo lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kailangan nating tanggapin mga kapatid na maraming maling bagay sa ating buhay. Kapag hindi natin tinatanggap na marami tayong mali sa buhay natin mga kapatid, hindi tayo magpapakorek. Hindi tayo magiging subject sa pagpapakumbaba mga kapatid at hindi rin tayo matuturuan. Kaya yung attitude natin, sabi ko nga dito, pag pumasok tayo mga kapatid ng bahay-sambahan, kahit saang bahay-sambahan mga kapatid, once na pumasok ka mga kapatid, you consecrate yourself mga kapatid sa Panginoon. Ibig sabihin, nandiyan ka, nakaupo ka, nagme-meditate ka sa ating Panginoon, nagbabasa ka ng Biblia, ini-enjoy mo yung awit sa ating Panginoon. Kasi kailangan sa isang lugar mga kapatid, maset mga kapatid yung atmosphere. Kaya nga tinuturo sa atin ng message eh. Sabi, alam mo ba na kahit ang iyong sariling pagkilos, pag-uugali, asal ay maaring hindi magpagaling dun sa taong humihingi ng kagalingan. Kasi meron tayo mga kapatid na gawi na marahil sa labas, ginagawa natin yan, hindi natin yan pwedeng i-apply sa loob mga kapatid ng bahay-sambahan. Nasabi dun mga kapatid, kailangan tayo reverent, di ba? Sabi nga sa scripture eh, kahit nga bulong eh, di ba? Binasa ko last time. Kahit nga bulong eh, ay hindi natin magawa eh. Kasi
tayo'y nagbibigay lugod mga kapatid sa ating Panginoon at sineset natin yung Espiritu ng ating Panginoon para yung humihingi ng kagalingan, yung humihingi ng isang panalangin, hindi pa nag-i-start ng gawain mga kapatid, tinugunan ng ating Panginoon. Kasi kayang gawin ng Panginoon yun eh. Ang sabi doon kahit sa isang church, kapag ka merong spiritong tumututol, mga kapatid, doon sa pangangaral ng preacher, mga kapatid, ay magbubunsod, mga kapatid, para hindi makakilos ang Espiritu Santo. Pero kung yung ating heart, Lord, diba, sabi, kasi pastor, may mga pagkakataon talaga, may mga bad days, may parang mabigat yung puso, wala namang problema eh. Sabi nga ng Diyos eh, mga kapatid, diba, ang Diyos ay malapit dun sa mga pusong bagbag ang puso, basag na spirito. Ito yung tinatanggap na handog ng Panginoon. Yung lalapit ka as is, na kung ano ka sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, masarap mga kapatid pag nagpapakatotoo tayo sa ating sarili. Na hindi tayo nagpapanggap na perfect tayo, na talagang tuwid tayo sa ating Panginoon. Diba, hindi ako nagtuturo dito na pabayaan natin mga kapatid yung pagtuturo. Kaya lang, gusto kong makita mga kapatid na ang bawat isa sa atin dito, pag nandito tayo, just be yourself mga kapatid. Diba, na kung malaki ang pangailangan mo sa ating Panginoon, magpuri ka, taas mong kamay mo sa ating Panginoon. Sabi nga nung isang preacher pag sa bahay-sambahan, di makataas ng kamay. Pero pag nasa mang inasal mga kapatid, lagi nakaganan mga kapatid, extra rice. Diba? Nakakatawa siyang tingnan mga kapatid, pero totoo Diba? Na maging expressive kayo sa pagpuri sa ating Panginoon. Maging expressive kayo mga kapatid sa pagsamba sa Kanyang pangalan. Maging expressive kayo mga kapatid na ipahayag niyo yung pag-ibig niyo sa ating Panginoon. Diba? Tayo pa ba magkakahiyaan dito mga kapatid? Ilang taon na tayo magkakasama sa ating Panginoon. Hallelujah! Diba? Tumataas yung kamay, hindi ka husgahan mga kapatid. Kasi, alam mo, yung pagtaas ng kamay ay pagpapakita ng pagsuko sa ating Panginoon. It's a sign of humility, mga kapatid, na itaas mo yung kamay mo sa ating Panginoon. Kung, pastor, para kasing ayaw pumalakpak ng iba, pumalakpak ka pa rin kahit ayaw pumalakpak ng iba, mga kapatid. Kasi, dito, hindi man natin nakikita, mga kapatid, pero merong anghel sa ating kalagitnaan na lahat ay itinatala niya, mga kapatid, yung pong ating ginagawa. At dun sa ating mga gawa, mga kapatid, na sign ng appreciation natin sa ating Panginoon, yun din mga kapatid ang magbubunsod para dun sa mga reward din natin someday mga kapatid sa ating Panginoon. Diba? Hindi naman tayo naglilingkod dahil gusto natin ng reward. Kaya lang ang Diyos, walang libre sa ating Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating sakripisyo mga kapatid, binabayaran niya ng Panginoon. May interest pa mga kapatid. Diba? Sabi nga pag nagtapong ka ng tinapay mga kapatid, asahan mo, babalik sa iyo yan. Scripture may sabi mga kapatid, ang gumagawa ng mabuti sa iba ay nagpapautang sa ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa, may utang ang Panginoon. Ibig sabihin, ibabalik niya sa iyo yan na maraming beses. Kaya yung ating paglilingkod mga kapatid, na marahil, kahit sa pinaka-least na magagawa natin para sa katawan ng ating Panginoon, hindi yan winawalang halaga ng Diyos. Diba, paano pa kaya yung mga taon, mga kapatid, na marahil ay ginugol mo sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Lahat yan bilang sa ating Panginoon. Kaya magpapasimula tayo mga kapatid, sabi ko, dun sa attitude natin mga kapatid, sa bahay-sambahan mga kapatid. Diba, magkakahiyaan pa kayo, tagal nyo na magkasama sa ating Panginoon. Diba? Hallelujah! Praise God! Dahil mga kapatid, kailangan ma-express natin yung damdamin natin sa ating Panginoon. Ako ay guilty dyan noon, di ba? Nakita nyo lang naman ako, nakaupo lang ako MC, parang pag nag-songlit pa, parang nag-hold on pa Kasi nga, hindi naman kaganda ang boses ko mga kapatid. Pero parang kahit pa paano mga kapatid, medyo gumanda ng konti Di ba? Kasi patuloy mong ginagawa yung mga bagay na hindi mo ginagawa para sa tao, pero ginagawa mo sa ating Panginoon. Kapag ganyan mga kapatid yung ating pag-iisip mga kapatid at paglilingkod natin, di ba? Yung parang, kasi minsan pag iniisip natin yung iniisip ng ibang tao, hindi tayo makakilos ng malaya. Yes, tama. Di ba? Kasi nakatingin sila baka mamaya isipin, kanina sa bahay nag-away kami, tas taas-taas ako ng kamay. Di ba? Minsan may ganyan complex yan Diba? Sabi ko nga dito, pag pumunta tayo sa isang church, marahil, baka sa loob ng bahay, nag-away pa muna bago pumunta dito Diba? Pero hindi nyo dapat, tawag dito, dalhin yun Yung ganung kaisipan
'Di ba? Kasi bawat isa naman may mga pagkukulang, 'di ba? Kaya nga tayo pumupunta dito para maituwid tayo. Hindi tayo pupunta dito dahil matuwid tayo, dahil perfect tayo, nakakasunod tayo sa kalooban ng Kaya nga tayo may pangangaral. Para tayo maturuan, mga kapatid, kung bumabagsak man tayo, naiaangat tayo, mga kapatid, pagpag, tapos takbuli. Amen. Hallelujah. Glory to God. Minsan kasi iniisip nung iba, yung sobrang kabigatan sa puso, mga kapatid, sobrang condemn, mga kapatid, yan yung minsan naglalayo, mga kapatid, sa atin para mag-mature tayo. Diba? Asahan mo, pag naglingkod ka sa ating Panginoon, may mga pagkakataon talaga, mga kapatid, na magkakamali ka, may mga downside, mga kapatid, pero wag mong gawing identification yan. Yes. Diba, minsan ng tao, mga kapatid, ginagawang identification yung kanilang past experiences, yung past nila. Minsan kinukulong nila yung sarili nila dun na hindi kasi nagawa ko to, kaya parang di na ako karapat-dapat sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, ay mabiyaya, mga kapatid. Na hanggat merong biyaya, mga kapatid, may kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, dun po sa tao na ma-restore siya. Kasi ang puso naman talaga, mga kapatid, ng Ebanghelyo ay ma-restore ang tao, mga kapatid, sa Diyos. Kailangan nating maintindihan, mga kapatid, na yung pangangaral, bagamat meron siyang anyo na kung minsan ay matigas, mga kapatid, hindi ito para i-condemn ang sino man, kundi dalin lang siya sa kamalayan, mga kapatid, at ito'y magbunsod ng isang desisyon, mga kapatid, na humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kasi minsan may mga tao ma-pray, kahit kailangan na ng tulong, ayaw humingi ng tulong, mga kapatid. Diba? Minsan yung kalagayan natin, yung spiritual walk natin, mga kapatid, talagang dried up na, mga kapatid. Minsan ayaw natin humingi ng tulong. Minsan yung iba rin naman, kinakalimutan din sa panalangin yung ibang tao. Mga kapatid. Pero sabi doon, mga kapatid, if you love me, keep my commandments, at ito ang identification ng tao sa inyo na kayo'y aking mga disipulo, kung kayo'y mag-iibigan sa isa't isa. Amen. Dahil wala namang ibang magbibit-bit ng burden, mga kapatid, ng bawat isa sa atin, kundi tayo-tayo lang din. Yes. Paano ko bibit-bitin, pastor, yung burden ng iba? Alalahanin mo sila sa panalangin. Kung wala tayong magawa, mga kapatid, sa ating mga natural na kakayahan, mga kapatid, para matulungan ng isang tao, mga kapatid, dahil tayo'y limitado din, mga kapatid, ay kailangan nating alalahanin sila sa panalangin. Amen. Hallelujah. Yan ang pinakamainam sa lahat, mga kapatid. So balikan ko lang yung scripture kanina, napakabilis ng oras. Sabi dito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos, at kung mauuna sa atin ay ano kaya ang wakas na mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos. Sa ibang salin, mga kapatid, sabi dito, dumating na ang panahon na magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya, at kung ito'y magsimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa mabubuting balita ng Diyos? Ibig sabihin, talagang subject, kapag ikaw ay magulang, subject ka talaga, mga kapatid, na i-correct mo yung anak mo. Ganon din sa ating Panginoon eh. Diba? Subject tayo, mga kapatid, sa correction sa ating Panginoon, kasi tayo, lumalakad tayo sa mundong ito, mga kapatid, nasaan yun ang laman. Alam natin ang laman, mga kapatid. Ang gusto lagi niyan, yung kanyang sariling kagustuhan. Huwag mong asahan, mga kapatid, yung flesh, talagang magdi-desire, mga kapatid, ng bagay sa Panginoon. Kasi ang flesh, mga kapatid, galing sa alabok eh. 16 elements eh. Ito'y hahatak ng ayon sa kung ano yung kanyang desire. Pero itinuro na mensahe, mga kapatid, na unang-unang nag-desire sa atin, mga kapatid, ang Panginoon na tayo maging Kristiyano. It is God's desire for you to be a Christian. Kaya meron siyang ipinlay sa iyo, mga kapatid, na seed, binhi, mga kapatid, at itong binhi na ito, ang patuloy na dinidil ng Panginoon, mga kapatid, upang ito'y mabuksan, makwiken, mga kapatid, at magbunsod ng isang buhay sa atin para makasunod tayo sa ating Panginoon. Diba, sabi ko nga last time, yung tao, mga kapatid, na nagdi-desire ng taliwas, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, kasi meron siyang nature. Yun talaga ang nature, mga kapatid, ng flesh eh. Gawin talaga yung mga mali. Diba, sabi doon, a man that is born of woman, shaped in iniquity, come to this world speaking lies. Ibig sabihin, yun talaga yung gawin niya.
Kaya kailangan dumating ang impartation, ibig sabihin kailangan dumating ang ebanghelyo, mga kapatid, at ito'y sa anyo ng Espiritu Santo, mga kapatid, ay manahan sa atin para magawang, mga kapatid, to pa rin yung mga salita na nasa atin. Kasi kahit alam natin ang scripture, kahit sabihin natin o hindi, may mga pagkakataon, hindi natin kayang ganapin yan sa sarili nating lakas. Diba? Minsan iniisip natin, hindi, tatry ko uli, pastor. Kasi nag-fail ako susubukan ko, tatry ko uli. Pero mga kapatid, pagka hindi tayo lubos na nagtitiwala dun sa salita ng ating Panginoon, mag-fail pa rin tayo. Kasi mali yung ating disposition Mali yung ating thinking, mali yung ating attitude. Pero kung sasampalatayanan mo ng buo, na para bang ganito, minsan kasi ang tingin natin sa salita ng ating Panginoon, salita lang, Biblia lang, titik lang. Pero lagi nating tatandaan, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kasing halaga mismo ng Diyos. Dahil ito'y Diyos mismo, mga kapatid, sa anyo ng titik, sa anyo, mga kapatid, ng babasahin, mga kapatid, at hindi pwedeng mabawasan sa kanyang anyo, mga kapatid, yung kanyang kakayahan bilang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pagka yung scripture, at ito'y hinawakan ng isang inspirado, mga kapatid, na mananampalataya, may kita mo, meron laging resulta. Kasi minsan, mga kapatid, mali tayo ng attitude. Mali tayo ng kaisipan. Mali tayo ng pag-approach sa ating Panginoon. Diba, alam niyo yung mga kapatid, yung babaeng inaagasan? Diba? Sa Old Testament, mga kapatid, sabi doon, pagka yung babaeng inaagasan, mga kapatid, hindi siya pwedeng hawakan, hindi siya pwedeng kausapin, hindi pwedeng makibahagi dyan for certain days. Pero dun sa New Testament, mga kapatid, merong isang babae na sabi dun ay inabot na siya ng ilang taon. Sabi nga, 12 years Kasi diba ang kanilang karanasan dyan, mga kapatid, kanila pong pamamaraan, pagka natapos, mga kapatid, yung pong days na yun, lalapit yung babae dun sa high priest, at yung high priest mag-aalay ng 2 turtle doves para i-declare na ang babaeng ito'y malinis na. Pero sabi dun, dumating, mga kapatid, yung 12 years sa buhay niya, na hindi man lang siya na-minister ng isang priest. Kaya itong babaeng ito, mga kapatid, nung marinig ang ating Panginoon na dumadaan siya, mga kapatid, sa isang kalye, sabi niya, hindi ko kinakailangang mahawakan itong lalaking ito, ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya lang, kahit mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan. Kasi kailangan, mga kapatid, makapag-minister ng tama, mga kapatid, yung priest, at i-declare na malinis siya. Pero, mga kapatid, itong babaeng ito, ang attitude niya, ang approach niya sa ating Panginoon, kahit yung kaliit-liitan lang na bahagi, yung dulo lang. Kasi nga, she feel unworthy. Unworthy siya, mga kapatid minsan may mga ganyan mananampalataya, mga kapatid, unworthy na nga sa ating Panginoon ng kanilang pakaramdam, mga kapatid, hindi pa lumalapit sa ating Panginoon. Pero, mga kapatid, mas lalong dahilan yan para lumapit ka sa ating Panginoon. Diba? Bluff lang kasi ng kaaway yan Diba? Nasabi, hindi ka na worthy. Talagang hindi ka na patatawarin ng Panginoon. Pag sinabi ng kaaway yan, magalak ka, mga kapatid, kasi wala namang sinabing tama yan Diba? Lahat bluff Kasi wala namang ibang gagawin ng kaaway, mga kapatid, kundi alisin tayo sa presensya ng Diyos. Kaya lahat ng bluff, lahat ng bagay, mga kapatid, para i-down ka, sasabihin sa'yo. Kasi ang ebanghelyo, mga kapatid, sasabihin sa'yo ang katotohanan, masasaktan ka, itutuwid ka, pero merong power ng restoration. Diba? Kahit ngayong babae, mga kapatid dun sa balon sa panahon ni Jacob Diba? Sabi niya, pahingi akong tubig. Sabi ng babae, hindi marapat na bigyan kita ng tubig kasi may segregation, yung mga Samaritano, tsaka yung mga Hudyo. Sabi niya, kung nalalaman mo lang sana kung sino yung kausap mo. Sabi niya, bibigyan kita ng tubig na ito'y bubukal sa kabuhayan. Itong babaeng ito, mga kapatid, naturally, mga kapatid, ay namumuhay ng hindi tama sa ating Panginoon Kasi sabi dun, sabi ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, ay para maibigay ko sa itong bagay na to, nung ma-recognize niyang prophetic yung gift ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, go get thy husband. Kunin mo yung asawa. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama yung sinabi mo kasi yung naka-5 asawa ka Yung kasama mo ngayon, pang-6. Tapos na-discern niya na talagang prophet ito, mga kapatid.
Kasi itong babaeng ito, mga kapatid, meron siyang desire sa puso niya na marahil dun sa una, mga kapatid, nag-fail siya. Dun sa pangalawa, nag-fail siya. Sa pangatlo, nag-fail. Sa pang-apat, pang-lima. At ang sabi ng Lord, yung pang-anim na kasama mo, hindi mo rin asawa. Pero sabi ng Panginoon, go get thy husband. Biyaya ng Panginoon yun eh. Diba, tinuro din naman sa atin eh, kung meron dalawang tao, mga kapatid, na dinatnan sa ganung kalagayan at sila'y dinatnan ng ebanghelyo, mga kapatid, manatili sila sa ganung kalagayan. Dahil tatanggapin nila ang biyaya, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, manatili sila doon. Nakita ba natin, ginudge ng ating Panginoon yun? Hindi, mga kapatid. Kasi dinatnan sila ng ebanghelyo ng mismong ating Panginoong Jesucristo at ibibigay sa kanila yung biyaya. Yung pang-anim, ang tawag ng Panginoon, husband eh. Diba? Kasi yung pang-anim, ang ibig sabihin ng pang-anim, mga kapatid, labor, pagpapagal. Marami ng pag-try itong taong ito, mga kapatid, sa buhay niya. Pero na-meet niya, mga kapatid, yung pampito, ang ating Panginoong Jesucristo, nang ibig sabihin ay, tawag dito, mga kapatid, ay rest. Kapahingahan, mga kapatid. Yan ang kailangan ng tao, mga kapatid, kapahingahan sa ating Panginoon. Kasi masyado tayong busy, pagod sa mga bagay, at meron din tayong pangangailangan na tanging ang Panginoon lang talaga ang makakapatid, mga kapatid, uhaw sa atin. Minsan inisip natin, alam mo kasi pastor, kung alam mo lang talaga buhay ko, marami akong sablay na bagay. Alam mo, yung bagay na yan, mga kapatid, yan ay uhaw, at yan ay nagtutulak, mga kapatid, sa'yo para lumapit sa ating Panginoon. Kasi dinisenyo ang tao, mga kapatid, para mauhaw at hanapin ang ating Panginoon Jesucristo. Diba, isipin mo, ang daming bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Pagka naibigay na sa'yo, ba't parang hindi ka pa rin kontento? Kasi meron kang thirst na tanging ang Panginoon lang talaga, mga kapatid, ang kayang tumugon. Kaya tayo dito, mga kapatid, uhaw din tayo, mga kapatid, tuwing tayo pumupunta dito, mga kapatid, sa bahay-sambahan. At yung ating pong attitude, pagka tayo ay nag-i-expect, mga kapatid, na tayo pagpalain ng ating Panginoon, pagpapalain tayo, mga kapatid. Pero kung yung attitude natin, naku, magti-teaching na naman si pastor, hindi talaga tayo mabibless, mga kapatid. Tsaka huwag niyong lampasan, mga kapatid, yung mga simple, mga kapatid, na salita na binibitawan sa likod ng pulpitong ito, mga kapatid. Kasi kuminsan, yung simpleng salita, mga kapatid, magbubunsod sa atin para mag-mature tayo, para maposisyon yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya sinasabi ko dito, yung paghatol, di ba? Yung paghatol ay hindi masamang salita, mga kapatid. Dahil yung paghatol, mga kapatid, na ginagawa sa loob ng isang church, sa pamamagitan ng preaching, mga kapatid, ay para ilayo kayo, mga kapatid, dun sa coming na judgment. Diba? Sasabi ko dito na hindi natin pwedeng sabihin na sa kanalang pastor, harap na lang ako sa Panginoon. Naku, mahirap yan, mga kapatid. Dito pa lang, sa bahay-sambahan, mga kapatid, nakukorek na tayo. Dun sa ating gawi, dun sa ating pag-iisip, mga kapatid. Dahil unang-una, sabi ko nga, as a Christian, mga kapatid, ay isa pong responsibilidad. Ang nire-represent natin, hindi yung ating sariling mga gawa, kundi ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, yung ating pananampalataya. Minsan, hindi mo mawiwin ang tao sa pamamagitan ng salita. Mawiwin mo sila, mga kapatid, kung paano ka namumuhay, paano ka lumalakad, mga kapatid. Mas malakas na tinig yun, mga kapatid, at patotoo, para mauhaw din sila, mga kapatid, at tanggapin nila ang tinanggap mo rin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba? Kaya wag tayong maghimagod, mapagod, mga kapatid, na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil magbubunsod, mga kapatid, yung ating buhay upang ang iba din naman, mga kapatid, ay tumanggap sa ating Panginoon. Diba? Meron talagang appointed time ang ating Panginoon sa mga bagay. Pagka ang thinking natin, siguro wala nang pag-asa, pastor. Ay, mali ka dun. Mali ka na naman dun, mga kapatid. Kailangan ng isip mo laging positibo, mga kapatid. Na ang Panginoon kayang gawin ang mga bagay na ito. Kinukumit mo sa ating Panginoon. Kaya sabi ko, yung testimony, napakalaking bagay niyan eh. Diba? Naranasan natin sa church yan, mga kapatid. Nag-testify ka na nag-testify, mga kapatid. In honor ng Panginoon, ginawa ng Panginoon according sa testimony mo. Kasi tinitestify mo eh. Pinaniniwalaan mo eh. Yun yung tamang attitude, mga kapatid. Pag tayo nandito sa bahay-sambahan. Diba? At yung ating pong attitude, mga kapatid, magbubunsod yan, mga kapatid, ng behavior. Kaya nga, diba, minsan inisip natin, ba't kaya ganito kilos niya?
alam mo na agad kasi marahil nasa proseso pa mga kapatid yung kanyang saloobin, yung kanyang pag-iisip, yung kanya pong karunungan mga kapatid. Sabi dito, yung behavior mga kapatid ay ito po ay external manifestation ng ating mga kaisipan, mga damdamin mga kapatid, tsaka saloobin. Diba? Kaya minsan yung behavior natin mga kapatid ay ganito dahil nakadepende yan mga kapatid dun sa attitude mo. Kaya pag pumasok tayo sa church mga kapatid, dapat ano ba yung marapat gawin sa ating Panginoon? Ano ba yung nakakalugod sa ating Panginoon? Diba? Kaya nga may mga church order diba? Pag nandito ka, hindi ka magsi-cellphone, hindi ka matutulog, hindi ka lilipad-lipad yung isip mo, mga kapatid. Kasi pagka ganun ang attitude natin sa loob ng church, mga kapatid, talagang hindi rin fully, mga kapatid, na may express yung kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. Minsan, minamagaan natin yung preaching, minamagaan natin yung gawain. Ano ibig sabihin ng minamagaan, pastor? Minsan, tinitake for granted natin. Kaya tayo minsan mga kapatid, nahihirapan mag-mature kasi hindi natin pinahalagahan kahit yung mga kaliit-litang bagay mga kapatid na inihuhulog ng Panginoon sa atin. Diba? Kasi yung mga malilit na bagay mga kapatid, akala natin wala lang yan Pero mga kapatid, yan yung magtuturo sa atin mga kapatid para lumago sa ating Panginoon. Diba? Kaya hindi ako nagpapauna dito na aralin natin yung mga mystery at lahat. Kasi kung hindi matibay mga kapatid, yung pong karakter ng tao, kasi patungkol na yun sa karakter mga kapatid attitude, behavior, tsaka karakter. Kung ano mga kapatid yung pag-iisip mo, kung ano yung gawi mo, magiging karakter mo yan. Kaya nga sa atin mga kapatid, sa ating panahon, bagamat ang pagtuturo ng mensahe mga kapatid ay nasaan yun na ito ay napakataas mga kapatid, pero ang pinakapunto mga kapatid ng mensahe ay magkaroon tayo ng karakter mga kapatid. Lumakad tayo na ayon sa pagtuturo mga kapatid ng mensahe at kung paano ibinigay mga kapatid sa atin ito at pahalagahan natin. Diba? Isipin natin, sino kaya dito mga kapatid yung nagre-review ng preaching after ng Sunday? Diba? Wala tayong midweek. Diba? Paumanhin mga kapatid kasi hindi ba ako makapag full time. Pero mga kapatid, sabi ko nga, yung nilalagay namin dun sa page mga kapatid ay sikapin ninyong balikan. Kasi ang tao, limited lang talaga ang kanyang kakayahan na tumanggap mga kapatid ng pakikinig. Sabi nga hanggang 100 lang 1 hour lang yung kaya niyang tanggapin i-absorb. Lagpas doon, wala na, tapon na. Pero mga kapatid, tayo na umusap sa spiritual na bagay. Amen. Naniniwala ako mga kapatid na bagamat yun ang natural na kakayahan ng tao mga kapatid, sa natural niya mga kapatid na aspeto, pagpatungkol sa spiritual ng ating Panginoon mga kapatid, alam ko na higit na kaya mga kapatid na mag-absorb niya ng mga spiritual na bagay. Kaya tinan niyo mga kapatid, yung mga tao na talagang attentive din sa preaching, sila yung mas nakikitaan mga kapatid ng resulta. Pastor, sorry pastor, kasi minsan diba? Sikapin natin mga kapatid na maabot natin yung pamantayang itinuro sa atin. Kasi bilang pastor mga kapatid, umaabot ako sa paraan na hindi rin maging mabigat para sa inyo. Diba? Na hindi ako dito parang dapat ganito, dapat ganito. Kapatid, tinuturo ko lang sa inyo, magkaroon kayo ng tamang pagkaunawa dun sa pinapangaral at ang Panginoon ang maghayag sa inyo mga kapatid. Ang Diyos ang mag-increase sa inyo. Tagapagdilig lang ako, tagapaglatag lang ako ng hasik ng binhi mga kapatid, pero ang Diyos pa rin mga kapatid ang mag-increase sa inyo. Kaya nga mga kapatid, kahit minsan parang isip mo, nakikinig kaya sila, naunawaan kaya nila. Pero mga kapatid, alam mo, sinasantabi ko yun Kasi natural man yun Di ba sumisingit ang kaaway dun Tumigil ka na, di mo sila nakikinig. Pero hindi. Alam ko mga kapatid, na ang bawat binhing na ihasik sa inyo mga kapatid, sa puso ninyo, alam ko merong magagawa yan. Ako mismo ay walang magagawa para sa inyo, pero ang binhing salita na ibinibigay ko sa inyo, na hindi sa aking salita, kundi sa Panginoon mga kapatid, ay merong magagawa sa inyo. Kaya't sampalatayanan nyo mga kapatid, na ang bawat salita na tinanggap nyo, kahit sabihin natin, alam mo pastor, parang dumaan lang siya pero darating ang isang araw mga kapatid, maaalala mo yung mga bahaging yan at magbubunsod yan mga kapatid ng maturity sa'yo. Dahil mga kapatid, hindi ako papayag mga kapatid na hindi umabot ang bawat isa sa inyo mga kapatid sa maturity. Diba? Sa natural na kakayahan mga kapatid, magsisikap talaga ang pastor. Pero naniniwala ko ang Panginoon naglalagay ng increase sa atin. Kaya nga, sabihin natin,
Kahit paupuin mo lang, kahit yung anak mo, paupuin mo dyan eh. Diba? Kaya nga si Brother Branham eh. Sabi niya, ako, nagdi-desire ako para sa anak kong si Rebecca, sana mabautismohan siya ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, siya bilang magulang, wala siyang magagawa. Pero hinahayaan niya na makadalo ito sa gawain, maupo dyan, kahit ano. Kasi mga kapatid, subconsciously, yung binhing na papakinggan natin, nalalaglag yan sa puso. At pag nalaglag yan sa puso, darating ang appointed time mga kapatid, ikukwikin yan ng ating Panginoon at magbubunsod yan ng buhay mga kapatid sa ating Panginoon. Diba? Paano naman pastor, yung mga marahil na lalamig, na backslide sa ating Panginoon, meron ding panahon ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, minsan lang mga kapatid, kailangan natin ma-recognize kapag dumarating tayo dun sa burnout. Yung sasabi ko last time eh, diba? Meron 3 na dapat hindi mangyari sa isang believer, maging kampante. Yung drifting away, yung lalayo muna. Diba? May mga ganyan eh, lalo na sa kabataan. Sabi nila, pastor, ayusin ko muna sarili ko kasi talagang nabibigatan ako, hindi ako worthy sa Panginoon. Alam mo, kahit umalis ka, mga kapatid, hindi mo maayos ang buhay mo. Diba? Mas lalo ka dapat lumapit sa ating Panginoon. Sabi mo, hindi, kasi nahiya ako sa Panginoon eh. Minsan, pride yun eh. Diba? Pride yun, sabi mo, hindi nahiya ako sa Panginoon. Alam mo, bago ka pa man tinawag ng ating Panginoon, bago pa man tawagin ng Panginoon ng isa sa atin, talagang unworthy na. Kailangan natin ma-recognize yun, mga kapatid. Pag nasa presensya tayo ng ating Panginoon, talagang ang pinaka-actuation ng isang tao, mga kapatid, kilos niya o respond niya, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon, talagang unworthy. Diba nung gumawa ang ating Panginoon kay Peter eh, sabi niya, depart from me for I am a sinful man. Kasi mga kapatid, presensya ng Panginoon yun eh. I-humble tayo mga kapatid sa presensya ng ating Panginoon. Sabi dun, kahit gaano pa kalalim, mga kapatid, yung lusak, mga kapatid, na kinalalagyan mo ngayon, mga kapatid, ang Panginoon ay kaya kang ahunin dun. Amen. Minsan lang ayaw nating maniwala. Alam mo ba't ayaw maniwala? Kasi in between, dun sa mga experiences, sinusubukang gawin, mga kapatid, yung mga bagay na marapat sa sariling kakayahan. Pag ginagawa mo ang isang bagay sa sarili mo lang nakakayahan, mga kapatid, ako na nagsasabi, mag-feel at mag-feel ka. Pero kung hahayaan mo ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, you yield yourself. Ibig sabihin, you surrender, mga kapatid. Marahil meron tayong ipit-ipit sa ating puso. Nisip natin, parang ganito na yung kalagayan ko, pastor. Mali yung attitude, mali yung thinking, mali yung state, mga kapatid, ng pag-iisip. Pag iniisip mo, nagagawa ka ng isang bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon, tapos after a while, isipin ko, magkakamali din naman ako ulit eh. Mali pa rin yung thinking. Talagang magkakamali ka talaga, mga kapatid. Pero kung iniisip mo, mga kapatid, na yung buhay mo, inaalim mo sa ating Panginoon at hayaan mo siyang kumilos, mga kapatid, kikilos ang Panginoon. Amen. Kasi alam mo kung ano nagiging hadlang, mga kapatid, para makakilos talaga ang Panginoon sa buhay ng tao? Yung sarili natin. Pero kung aalisin natin, kahit nga sa gift eh, kahit gaano ka-gifted ng isang tao eh, kung hindi niya iaalis yung kanyang sarili, mga kapatid, hindi siya magagamit ng Panginoon. Because a true gift, mga kapatid, ang sabi, is getting yourself out of the way. Ibig sabihin, ang tao, mga kapatid, vessel yan eh. Diba? Yung mga preacher, vessel yan eh. Kahit sabihin mong gaano ka-gifted yan, kung hindi yan i-anoint ng ating Panginoon, wala silang gamit. Ganun din, mga kapatid, sa atin, bilang naglalakad, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Tayo, sino bang greatest enemy mo, pastor? Greatest enemy na meron tayo, yung ating sarili. Diba? Kasi ito yung salita ng Panginoon, tapos pagdududahan mo, parang di naman. Diba? Kasi may reasoning. Mali yung ating pagtanggap, yung ating attitude. Kaya, yung ating behavior, mga kapatid, nakasalalay, mga kapatid, kung ano yung ating attitude sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito, judgment begins at the house of God. Here it is, where we are judged. Sabi dito, ang paghukom ay nagsisimula sa bahay ng Diyos. Dito tayo hinahatulan. At hindi baga nakakalungkot na kapag ka nakikita natin na mali tayo at gumagawa ng maling bagay, nabubuhay sa maling paraan, nakikisalamuha sa maling tao at lahat, na hindi ba sapat na ang ating loob ay magkaroon ng lakas ng loob na lumapit at sabihin, Diyos, patawad. Ako ay mali, ikaw ay tama, ako ang mali, patawarin mo ako at tulungan mo akong gumawa ng mas mabuti sa susunod.
Sabi niya, kung tayo lamang ay ganoon, totoo sa ating sarili, kaso hindi natin ginagawa iyon. Narinig natin ang ebanghelyo na ipinapangaral at sasabihin natin, wala akong paniniwala sa ganong paraan. Meron laging provided way ang ating Panginoon. Kapag umaalis tayo dun sa provided way ng ating Panginoon, ginagawa mo na yun sa sarili mong paraan. Kaya mga kapatid, sa bawat panahon, meron laging pinoprovide ang Panginoon na daan sa bawat panahon. Meron siyang provided way. Gaya kay Noah, yung arko, mga kapatid, di ba? Kay Moses, yung ark of bulrushes. Mga kapatid, meron siyang mga way, mga kapatid, na ibinibigay sa tao. Kaya lang ang tao, lagi po itong nire-reject. Amen. Ba't nire-reject, pastor? Una, mga kapatid, maring hindi sila itinalaga para doon. Pangalawa, kaya nila nire-reject, hindi nila to lubos na nauunawaan. Kaya nga, yung pagtuturo, mga kapatid, ay ibinibigay, mga kapatid, sa mananampalataya para higit niya maunawaan yung lakad niya sa ating Panginoon. Sabi ko nga, sa isang church, mga kapatid, pagpasok dito, mag-consecrate sa ating Panginoon, iwasan, mga kapatid, yung mga unnecessary movement. Kasi mga kapatid, minsan nadidisturb eh. Kahit nga ang preacher, minsan mga kapatid, na nadidisturb eh. Pag may kilos na ganun eh. Kahit nga sabi ng messenger, mga kapatid, ay hanggat maaari, mga kapatid, pag may mga bata din, talagang ang merong gampanin dyan, mga kapatid. Diba sabi ko last time, yung deacon, sila yung police ng church. Kaya nga, ibinibigay ko, mga kapatid, yung gampanin na yan, mga kapatid, mismo, doon sa ating mga kapatid, Brother Glenn and Brother Nono, mga kapatid, para mapanatili talaga, mga kapatid, na pagka nasa panambahan tayo, sacred, mga kapatid. Pastor, bahay lang naman tayo eh. Alam mo, bahay nga, 4 na sulok. Pero yung estado ng pananampalataya at paniniwala natin na ang Diyos ay nananahan sa dakong ito, mga kapatid, yun ang magbubunsod, mga kapatid, yung tinatawag na respect and reverence, mga kapatid. Minsan, may mga bagay, mga kapatid, na kailangan talaga nating straighten, mga kapatid. Ituwid talaga natin, mga kapatid. Kasi kung meron tayong gusto talaga na mangyari sa buhay natin, kailangan maging tuwid talaga tayo sa ating Panginoon. Hindi ko naman tinuturo yan sa legalistang paraan, mga kapatid. Dahil may paraan, mga kapatid eh. Nandito sa scripture. Kaya ngayong pangangaral, mga kapatid, pagtuturo, mga kapatid, kahit sino pang mangangaral, huwag niyo mamagaanin, mga kapatid. Kahit napakasimple, kahit parang sa pakinig ninyo, mga kapatid, parang walang dating ah. Pero mga kapatid, merong punto sa buhay natin, mga kapatid, maaalala mo yung sinabi ng preacher. Diba? Kahit nga sa counseling eh. Pastor dati, mga kapatid eh, sabi ko, pastor, di pa rin ako masaya. Kasi may dinadaanan ako, naghingi ako ng counsel kay pastor eh. Sabi niya, ganito gawin mo, Brad. O, ginawa ako. Sabi ko, pastor, di pa rin ako masaya. Sabi niya, alam mo, kailangan mo lang panatilihin yung puso mo na bukas sa positibong bagay. Di ba ang simple? Pero yung laman, mga kapatid, nandoon. Isang bagay, mga kapatid, na kahit sinong mangangaral, kahit hindi ako, mga kapatid, kahit saang gawain kayo mapunta, kahit saang youth fellowship, mga kapatid, laging yung bantayan, mga kapatid, yung salita na binibitawan ng preacher. Kasi minsan, yan yung magbubunsod na lang para talaga, mga kapatid, ng maturity sa'yo. Kahit napakasimple, mga kapatid. Saan yung papasok, pastor? Attitude pa din eh. Attitude mo, mga kapatid, as a believer. Diba, yung attitude, disposition mo, yung kaisipan mo, yung paniniwala mo, mga kapatid, yan ang magbubunsod para magkaroon ka rin ng akma na behavior. Kasi minsan ganito yung believer. Pastor, nakukumit ko pa rin to eh. Ganito pa rin yung ugali ko eh. Kailangan mabago, hindi yung pag-uugali, kundi yung attitude, yung saloobin. Ang saloobin, yung paniniwala, yung kaisipan, yung knowledge. Yung tatlong yan, mga kapatid, mababago lang yan at mapupulido lang yan, mga kapatid, walang iba sa salita ng Panginoon. Diba? Kaya sabi ko nga dito, kung nakita tayo, may ganito pa yung behavior ng iba, kasi marahil pinoproseso pa sila. Pero nandito ang pagtuturo, sabihin natin, hindi ko pa kasi kaya abutin, pastor. Okay, given, hindi mo kayang abutin, humingi ka ng biyaya sa ating Panginoon. Kasi tayo, mga kapatid, ginagawa natin ang lahat ng to, ayon lang din sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ba, sabi niya pa dito, tutuloy ko, sabi niya, now, I'm mistaken, but I believe that the last time I was there, sabi niya dito, he that knoweth good, sabi dito, siyang nakakaalam ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y sa kanya'y kasalanan. For if we disbelieve willfully,
Di ba pag sinabi natin kasalanan, ang iniisip natin yung pag-inom ng alak, paggawa ng ganito, ganyan. Hindi po yun yung kasalanan. Yun ay bunga lamang po ng kasalanan. Ano po ang kasalanan, Pastor? Ang kasalanan ay hindi pagsampalataya. Di ba? Sabi ko dito, hindi ka pwedeng maglagay ng karwahe sa harapan ng kabayo. Ang karwahe, laging nasa likuran niya ng kabayo, mga kapatid. Kaya mo nagagawa yung mga bagay na yan kasi merong hindi pagsampalataya. Kaya mas magiging malinaw sa akin, kaya pala Pastor, kaya ako pala nagagawa ito mga bagay na hindi ko naman din gusto kasi merong bahagi pala na hindi pa sumasampalataya dito. So kailangan mga kapatid, doon natin makikita mga kapatid, yung pinakaugat, ba't natin nagagawang isang bagay? Kasi hindi tayo lubos na sumasampalataya. Sagot yan mga kapatid, dun sa mga nafu-frustrate sa paglilingkod sa ating Panginoon. Meron pa, Pastor, di pa talaga ako makakasunod sa message, yung standard, ganito, ganyan. Diba sabi ng scripture, full obedience to the whole word of God entitles you to the token. Ang buong pagsunod sa buong salita ng ating Panginoon ang magbibigay sa iyo ng tanda. Di ba sino ba dito yung ayaw ng tanda? Yung token. Di ba lahat tayo gusto yan eh. Yung tanda, yung token, spirito ng ating Panginoon, baptism of the Holy Ghost, mga kapatid. Kaya tayo hindi pa nakakaabot doon. Kasi babalik mga kapatid, doon po sa pagsunod. Diba? Ang sabi doon, ang pagsunod sa buong salita ng Panginoon ang magbubunsod sa iyo upang magkaroon ng tanda. Nababurden tayo, wala pa rin akong token, Pastor, wala pa rin akong tanda, wala pa rin Espiritu Santo sa akin. Kasi nga, hindi ka sumusunod ng buo. Pero kung susunod ka ng buo mga kapatid, imposibleng hindi ibigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Diba? Kasi nung unang time, di rin naman tayo talaga sumusunod nung una, kalahati lang eh. Pero kung susunod ka lang din lang, ibigay mo na 100% mo sa ating Panginoon. Amen. Kasi mga kapatid, lahat ng pagsunod natin mga kapatid sa Panginoon, meron yan mga kapatid bunga. Kung minsan, magre-require yan para mag-sacrifice tayo ng ilang bagay sa buhay natin. Hindi biro mag-sacrifice mga kapatid. Kasi marahil, sacrifice mo, karir mo. Sacrifice mo, relationship mo. Sacrifice mo, marahil yung mga nakasanayan mo. Pero mga kapatid, walang sakripisyo, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon na hindi po nagbubunga. Amen. Kasi nga sa paglilingkod nga, paghahandog nga, hindi ka pwedeng lumapit sa presensya ng Panginoon nang wala kang handog eh. Di ba? Meron kang sacrifice eh. Di ba? Ating Panginoong Jesucristo, nagawa niya na yan sa atin mga kapatid. Pero sa atin, personal na walk natin sa ating Panginoon, mga kapatid, meron tayong mga kailangan talagang isakripisyo. May mga kailangan tayong pag-iisip na kailangang iwanan. Diba? Meron tayong mga gawi na kailangan natin mga kapatid talagang iwanan. Diba? Pastor, nakagawian ko na to eh. Bago mo nakagawian ng isang bagay, ginawa mo muna ng paulit-ulit yan. Kaya nga, yung pagsunod din sa ating Panginoon, parang ganun din. Gawin mo lang. Yes. Pastor, nagpe-fail ako. Gawin mo pa rin, tayo, gawin mo ulit. Hanggang sa maging habit na mga kapatid. Diba? Isa sa mga bagay mga kapatid na nagpapahina sa Kristiyano, alam niyo kung ano talaga? Lahat yan makaka-relate. Prayer. Mga kapatid, prayer. Prayer, mga kapatid, tsaka pagbabasa ng Biblia. Diba? Yan nga yung sinasabi ng preacher eh. Mga kapatid, na pagkukulang talaga ng tao. Kaya minsan may nadideceive sa mga teaching, mga turo, kasi yung mismong nakikinig, hindi rin talaga nagbabasa mga kapatid. Pastor, paano ba namin kasi talaga babasahin yan? Diba? Alam mo, kung ihihingi ka ng karunungan sa ating Panginoon, mga kapatid, magagawa mo yan. Amen. Diba? Pastor, magsasakripisyo ako ng oras eh. Yun nga sabi ko, mga kapatid, kailangan talaga natin mag-sacrifice ng ilang mga bagay. Diba? Kaysa manood ka ng TV, mga kapatid. Basa ka ng Biblia. Kaysa mag-Facebook ka, napupudpud na yung... Diba? Hanap ka ng hanap eh. Ano yung hanap mo? Hindi ko rin alam eh. Mga kapatid. Scroll ka ng scroll. Alam mo, Facebook, mga kapatid, pinasok na rin ng kaaway eh. Mga kapatid. Uubusin yung oras mo talaga, mga kapatid. May nahanap ka eh. Kaso, pinahanap mo, di ko rin alam eh. Diba? Scroll ka ng scroll. Hanggang sa napansin mo, ubos na yung oras. Diba? Kahit ako, mga kapatid, minsan guilty eh. Sabi ko nga sa inyo eh. Diba? Kahit pastor ako, umaamin ako, mga kapatid. Diba? Bakit ko sinasabi? Para makita ninyo na naka-identify ako sa experience nyo. Hindi pwedeng pastor ako tapos, hindi ko na-experience yung mga makasalanan kayo. Hindi mga kapatid. Ang pastor nilagay para maka-identify sa tupa. Amen. Mga kapatid. Amen. Kasi hindi naman ako mataas sa inyo eh.
Naging guide lang ako mga kapatid. Pero brother pa rin ako sa inyo. Nabiyayaan lang tayo mga kapatid na makapagturo, makapangaral sa inyo mga kapatid. Pero kung ano yung experience ko, experience nyo din. Kung ano yung dinadaanan nyo, dinadaanan ko din. So walang pwede magsabi na, di ba, na parang sakdal, perfect at lahat mga kapatid. Binibigyan ko kayo mga kapatid ng mas magaan, mga kapatid na, di ba, hindi naman ako nagto-tolerate mga kapatid. Hindi yun yung gusto kong ipahiwatig sa inyo mga kapatid. Pero nakikita nyo na mabiyaya mga kapatid yung paraan ng pagtuturo ko sa inyo mga kapatid. Para hindi rin naman parang grieving sa inyo mga kapatid. Na parang gusto ni Pastor ganito, lagi ganito. Sana makuha niyo yung virtue sa bawat pagtuturo mga kapatid. Na yung biyaya ng Panginoon, yan ang gagawa sa inyo. Kasi kahit anong tigas ng preaching ng isang pastor, mga kapatid, kung hindi ka biyayaan ng Panginoon, hindi mo magagawa yan. Minsan yung pastor, litid, parang kasi laki na ng Mongol, mga kapatid, yung ugat, mga kapatid, sa pangangaral, pero ba't parang hindi pa rin sila sumusunod? Kasi kailangan ipaliwanag ng preacher na yung dinadaanan ng tupa, mga kapatid, alam ng pastor, mga kapatid. Kasi hindi ka makapag-minister sa tao, mga kapatid, hanggat hindi nila maramdaman, mga kapatid, na alam mo kung ano yung pinagdadaanan din nila, mga kapatid. Kaya dito, Christian walk, mga kapatid, maraming ups and downs. Marahil yung iba sa inyo, nakakaramdam na ng burnout. Diba? Sino nakakaramdam ng burnout? Magtaas ng kamay. Siyempre, hindi amin, mga kapatid. Diba? Pero, ang dalangin ko lang sa inyo, mga kapatid, kung nakakaranas kayo ng ganyan na parang nanlalamig kayo sa ating Panginoon, mas lalo kayong manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon, mga kapatid, para ipanumbalik ng Panginoon yung kagalakan sa inyo. Kasi unang nawawala, mga kapatid, yung kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Ang pastor, gusto niya, nais niya na bawat isa sa inyo, mga kapatid, nagpapatuloy, mainit sa Panginoon. Pero dumarating talaga sa punto, mga kapatid, ups and downs yung buhay natin. Pero let this be an encouragement to you, mga kapatid, sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Ano man yung kalagayan ninyo na yan, mga kapatid, ang Panginoon laging nandoon. Hindi kayo iiwan, mga kapatid, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Pagka kailangan ng tulong, mga kapatid, magsabi, mga kapatid, lalo na sa pananalangin, mga kapatid. Kasi ang bawat isa sa atin, mga kapatid, yung mga kanya-kanyang dinadaanan, mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, minsan hindi na nakakayanan ng tao, kaya dumarating, mga kapatid, sa depression. Pero depression, mga kapatid, spirit din yan mga kapatid. Diba? Pagka mali ang attitude mo, magiging prone ka sa depression. Kaya kailangan, mga kapatid, kung dumadaan ka dyan, mas lalo ka dapat na ihalubilo mo yung mga sarili mo sa believer, mga kapatid. Diba? Tapos humingi ka ng counsel, ng payo, mga kapatid, dahil yan lang din ang way, mga kapatid, para tayo, mga kapatid, ma-deliver sa ano man ang ating dinaraanan. Amen. Sa paglilingkod natin to, mga kapatid. Amen. Mabilis yung oras, mga kapatid. Siguro dito ko puputulin to, mga kapatid. Ang Panginoon ang patuloy na magbigay sa atin, mga kapatid, ng wisdom sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam ko na ang bawat isa sa inyo ay nagdi-desire na makaabot, mga kapatid, sa maturity. Pero, mga kapatid, sabi ko sa inyo, kailangan natin magsimula dun sa mga basic, mga kapatid. Kaya binabalikan natin, mga kapatid, nang sa ganun maging malinaw sa atin. Alam niyo, naalala niyo, mga kapatid, sabi ko nga, pag kami mga question kayo, Q&A, ilagay niyo dun sa mission box. Nang sa ganun, masagot ko, mga kapatid. Kasi minsan, may gusto tayong tanong, minsan nahihiya tayo huwag niyo ng pangalanan, sige, okay lang naman, mga kapatid. Lagay niyo dyan, tapos sasagutin ko, mga kapatid, according sa scripture. So, masyadong mahaba na yung oras, mga kapatid, paumanhin po. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, tuwing may pangangaral ng salita ng ating Panginoon, tanggapin natin to ng as is sa ating buhay, mga kapatid, buo. Ito'y magbubunsod sa atin, mga kapatid, bigyan tayo ng knowledge, ng wisdom ng ating Panginoon, at makalakad tayo, mga kapatid, na ayon sa kanyang kalooban. Diba? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Tayo po itatayo, mga kapatid, awit tayo. Pwede ba nating awitin yung awit na nagsabing pusong dalisay? Amen. Namiss kong awitin ito, mga kapatid. Bigyan tayo ng Diyos ng pusong dalisay sa tanghaling ito. Amen. Ano man ang ating mga dalahin, ano man ating mga panalangin, mga kabigatan, ay magawa natin itong mailapag sa paanan ng ating Panginoon. A pure heart, minsan pa. A pure heart
God, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Help us, O God, kung meron man tayong mga panalangin sa ating mga puso, ay bayaan natin na ang Panginoon ang siyang tumugon sa atin sa tanghaling ito. Kung meron tayong mga nais na pangyari sa lakad natin sa ating Panginoon, sa paglilingkod na ito mga kapatid, ay make it known to God, dahil ang Diyos lang mga kapatid ang siyang makatulong po sa atin. Mga pangangailangang natural at spiritual, ang Diyos lang din mga kapatid ang makakatulong po sa atin sa tanghaling ito. Let us pray. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila sa lahat, muli Lord, maraming salamat po Panginoon sa buong umaga na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin sa iyong mga salita, O Diyos, na napakapayak Panginoon. But Lord, we believe na ang bawat salitang ito Panginoon ay magbubunsod sa amin upang kami makaabot Panginoon sa kalagayan Panginoon na kasakdalan, dahil walang ibang sakdal Panginoon kundi ang iyong mga salita, Lord. At bayaan mo Panginoon na ang bawat salitang ito, O Diyos, sa kasimplihan nito ay manahan, Lord, sa aming puso, sa aming kaluluwa, at manuot ito Panginoon, nang sa ganun Lord, ang bawat aming mga sakripisyo, mga paglilingkod Panginoon sa buhay na ito ay magkaroon ng kapakinabangan Panginoon. Lord, kung meron man kaming mga pagkukulang, O Diyos, sa umagang ito, dalangin namin na patawarin mo kami, Lord. Linisan mo kami, O Diyos, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Ang aming isip, ang aming labi, ang aming puso, O Diyos, ay dalisahin mo sa umagang ito. Nang sa ganun, Panginoon, ay walang anumang bagay na makapigil sa amin upang ang salita mo, O Diyos, ay sumagana, Lord, sa buhay ng bawat isa. Lord, alam ko, Panginoon, na higit pa ang mga pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak sa oras na ito. Higit, Lord, sa mga salita, higit sa mga pangangaral, meron silang mga pangangailangan na tangi ikaw lang ang kayang umabot, Panginoon. Kaya, Lord, nilalapit ko, O Diyos, sa panalangin ito, na katagpuin mo, Lord, ang bawat isa, ang kanilang mga panalangin. I-honor mo, Lord, ang kanilang pananampalataya sa umagang ito. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kung may mga kaisipan, Panginoon, na kailangang mabago, Panginoon, turuan mo kami na patuloy, O Diyos, na magpakumbaba sa iyo. Kung merong mga bulong, Panginoon, ang kaaway sa aming, Lord, identity, Lord, bayaan mong ikaw ang siyang magsalita, Panginoon. Gaya ng isang leon, Panginoon, na kapag umatungal, Panginoon, ang lahat ng hayop ay tatahimik, O Diyos, pagkat ang iyong mga salita at ang iyong tinig, Panginoon, ay mas mataas at mas matayog, Panginoon, kaysa sa anumang tinig, Lord. Sabi mo, Lord, ang iyong daan ay mas mataas kaysa sa amin. Ang iyong pag-iisip ay mas mataas kaysa sa amin. Kaya bayaan mong mailagay, Panginoon, ang aming pagtitiwala, Panginoon, sa iyong mga salita, na ito'y kasing bisa lamang, Panginoon, ng iyong pagiging Diyos, Panginoon, sa aming buhay. Lord, tulungan mo ang bawat anak mo, Lord, sa dakong ito. Hindi ko alam, Panginoon, ang mga pangangailangan nila. But Lord, ikaw ang siyang tunay na nakakaalam, Panginoon. Nakatatalos, Panginoon, sa puso. Sabi mo, Lord, ang iyong mga salita ay matalas pa, Panginoon, kaysa sa isang tabak ng 2 talim, Panginoon. Ito'y kaya, Lord, na kumilala, Panginoon, sa puso. Ito'y kayang bumaon sa kasukasuhan, Panginoon, at malaman, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Lord, bayaan mo, O Diyos, ng mga kaisipan, Panginoon, na marahil nananatili sa amin ay mabago, Panginoon, ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Lord, na bitawan ang mga bagay, Panginoon, na dapat namin bitawan. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na lumapit, O Diyos, at ipagkatiwala ang buhay na ito sa iyo, Lord. Wala kaming kakayahan sa aming sarili. Marahil, Lord, frustrated kami, Lord, sa mga bagay, Lord, ng buhay, Panginoon. All the cares of this life, Lord.
Marahil kailangan namin, Panginoon, ng kapahingahan, Panginoon, both natural and spiritual. At bayaan mo, O Diyos, na makalapit ang bawat isa pagkat Ikaw ang nagsabi, Lord, ng bawat nabibigat ang lubha at Lord, napapagod, Panginoon, sa kanilang buhay, lumapit lamang sa iyo. Nang pamatok, Panginoon, na nilagay mo sa amin, Panginoon, ito'y magaan. Nang pamatok ngayon, Lord, ay nagiging magaan dahil Ikaw mismo, O Lord, ang siyang bumibitbit nito, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko, kung meron man, Panginoon, na narito, O Diyos, sa loob na 4 na sulok na to na nangangailangan sa iyo, Ama. Bayaan mo, Lord, na bindikahan mo, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, ng kanyang pagtawag sa iyo. Na ikaw, Panginoon, ang siyang magpakilala ng iyong sarili ng higit pa, Panginoon, sa pagkakakilala niya sa iyo, Panginoon, kahapon at sa unang panahon na nagtumanggap sa iyo, Panginoon. Lord, higit ka namin gustong maranasan, Panginoon. Higit, Lord, sa kaisipan, higit, Lord, sa anumang forma, Panginoon, ng aming paglilingkod. Nais naming makilala ka ng higit, Panginoon, sa mga ito. Kaya, O Diyos, Lord, as we pay respect, Lord, and reverence, may your presence, Lord, be with us, Panginoon, and speak to your children, O God. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa bawat pakikibakan ng iyong mga anak. Abutin mo, Lord, ang puso nila at ipanumbalik mo, Panginoon, ang kagalakan ng gagaling sa iyo, Diyos. Kagalakang di malirip, di masayod, Panginoon, di kawasang galak. At bayaan mong makalapit sila, Panginoon, na may buong pagtitiwala na hindi mo sila itataboy, Panginoon, kundi pagkus ay Ikaw ay nandyan, Panginoon, upang tanggapin sila kung ano man sila, Panginoon. At Ikaw, Lord, ay kumilos at gumawa ng dakilang bagay sa kanila. Lord, Ikaw ang bumura, Panginoon, sa anumang kaisipan na hindi latag, Panginoon, sa iyong mga salita. At bayaan mo, Lord, ng iyong kaisipan ni Kristo, ang siyang manahan sa amin upang lahat ng bagabag, Panginoon, ay maisantabi. Ikaw din naman ang may sabi, Panginoon, ay tabi namin, Panginoon, nang walang liwag ang bawat kabigatan, Panginoon, na humahadlang sa amin upang takbuhin, O Diyos, ang buhay ng paglilingkod na ito. Tulungan mo kami, Lord. Wala kami magagawa sa aming sarili. Kinukumit namin na may pananampalataya sa iyo. Na naman ang aming kinumit, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na Ikaw ay makapag-iingat sa bagay na yan, Panginoon. As we commit, Lord, our souls, our hearts, our mind, Lord, speak, Lord. Nang sa ganun, Panginoon, maramdaman nila, Panginoon, na narito ka, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na ginagabayan kami, iniingatan kami sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Lord, patuloy ka, Lord, na nagiging mabiyaya, sumasagana ng higit, Panginoon, ang habag mo sa amin. Hindi mo kami hinahatulan, Panginoon, ng sa kung ano man ang marapat, kundi, Lord, patuloy ka, Panginoon, na mabiyaya at umaabot, Panginoon, upang kami maibalik, Panginoon, sa tama naming kalalagayan, Panginoon. We pray, Lord, kung meron mang natatali, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sino man, ay kinakalagan ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang iyong Espiritu, Panginoon, ay siyang manahan, Panginoon, sa bawat isa. Maunihingi, Lord, ng bautismo ng Espiritu Santo sa iyo upang higit kanilang maunawaan. Ay huwag mong ipagkait sa kanila sa umagang ito. Bayaan mong ito'y manahan. Tanggapin nila, Panginoon. Huwag nilang pigilan, Panginoon, ang pagtawag ng Espiritu Santo, Panginoon, sa amin. Lord, mahabag ka sa amin, Panginoon. Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Lalo na sa panahon, Panginoon, ng pagsubok at pakikibaka. Kundi, Lord, ganapin, Panginoon, sa aming buhay ang mga salita at promisa mo, Panginoon, pagkat ito lamang, Lord, ang aming bit-bit-bit-bit sa aming buhay. Kung meron mang humihiling, Lord, ng kagalingan sa iyo, O Diyos, sa aming kalagitnaan, na hinihiling ko po, O Diyos, na pagalingin mo, Panginoon, ang humihiling ng kagalingan, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus, at tanggapin niya na may pananampalataya, Panginoon, ang bagay na ito na binigay mo sa amin. Sabi mo, Lord, sa iyong mga latay ay pinagaling mo na kami. Ito may sa anyo ng natural o anyo man ng spiritual. Lord, walang makatatayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa karamdaman man, Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, bigay mong kapayapaan, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At patuloy mo silang encourage, Lord, na magpatuloy sa iyo, maging matiisin, Panginoon, sa mga pagsubok, maging matiisin, maging sa kakulangan nila bilang tao, Panginoon, at magpatuloy lamang, Panginoon, ayon sa biyayang iginagawad mo, Lord, sa bawat isa. Muli, Lord, kinukumit namin ang lahat sa iyo, Panginoon.
Purihin ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Napakabuti mo, Panginoon. Ingatan mo, Lord, ang mga kapatiran, Panginoon, saan man sila naroon. Ano pa man, Panginoon, ang kanilang mga gagawin, mga tinatangkilik, mga pangangailangan, pagpalain mo po, Panginoon, at ipagkaloob mo po sa kanila sa tanghaling ito. Muli, O Diyos, matapos namin ang service at ang lahat ng to, Panginoon, ay inialay namin sa iyo. At ikaw, Lord, ang siyang laging mapapurihan at pasalamatan. Muli, Lord, maraming salamat. Sa ilang namin binabalik ang lahat po ng papurit pasalamat sa ipong dakil at matamis sa pangalan aming Panginoon Jesus. Amen and amen.